everyone! Again, welcome ulit dito sa aking channel. And today's vlog, isang medyo okay na pwede nating utangan na kung saan pwede kang makahiram ng 3,000 hanggang 150,000 pesos. So by the way, yung pautangan na ito ay pwede nating gawing option kung talagang nasubukan mo nang umutang sa kapamilya mo, sa kaibigan, or sa katrabaho mo, tas wala kang mahiraman, and nasubukan mo rin talaga na umutang sa mga legit na loan apps, di ba? Pero declined pa rin ang inyong loan application, pwede mong gawing option itong loan app na ito. So dito nga ay marami yung pwede, may trabaho, yung mga self-employed, pati mga OFW nga, nag-offer daw sila, at pati yung mga basta may source of income ay pwedeng makapag-try na umutang dito or umutang sa loan app na ito. Iba't iba din yung payment terms ni, merong weekly, merong bi-weekly, at meron din itong monthly na pagbabayad nga sa ating magiging utang. Pagdating sa interest, medyo mas mataas onte. Pero, ayun nga, medyo mas malaki kasi yung ino-offer. So, panoorin nyo yung buong video na ito. Pero, disclaimer lang mga beshes ko ha, hindi po ako binayaran ng loan app na ito para i-endorse sa inyo. So, based lang ito sa sarili kong experience. So, way back 2021 kasi, nung pandemic, nag-try kami sa OFW loan na ino-offer nila. So, actually, isang process na lang para makuha namin yung loan, then hindi na namin tinuloy kasi nakalipad na yung husband ko sa ibang bansa before. So, kaya sineshare ko sa inyo, pwede nyong i-check. Pero, syempre, bago ang lahat mga beshies, kung ngayon ka nga lang dito sa aking channel, meron nga po akong good news kasi nagpapag-giveaways po ako hanggang 10,000 pesos. Maaring magbigay po ako ng 1,000, 500, 200, or 100 pesos. So, ang kailangan nyo lang gawin mga beshies, i-comment nga kung ano yung napanood mo related sa video natin ngayon. Sa bank and other loan apps, pwede niyong subukan yung ibang options. See the link sa comment section below. Disclaimer, try or apply at your own risk. Here nga, ang i-share ko sa inyo itong Cashmart under ng Cashmart Asia Lending. Dito merong 2.80 star lang, so medyo mababa. Hindi rin kasi ganun kadami yung inaaprubahan nila. So medyo mabusisi yung loan app na ito. So ayun, kung mapapansin nyo, pwede nga kayong umutang hanggang 150,000 pesos or 100,000 pesos monthly, bi-weekly at weekly yung loan term. So walang hassle. Loan na may fast approval at isang valid government ID lang din yung requirements. Depende lang kung mag-a-add ito ng additional requirements. So, ayan, meron advisory. So, kailangan yung mabasa ito. Cashmart does not require any upfront fees to process your loan application. If someone asks for payment before your application, so scam po yun. Kapag may gumagamit sa pangalan ng Cashmart tapos sabihin na kailangan yung magbayad bago nila i-approve nga ang inyong loan application. So, allow Cashmart to take pictures and record video to send you notification. At eto na nga, kung mapapansin nyo dito, merong Get Loan, My Loan, My Wallet, and FAQs, Pay Now. So, dito muna tayo mga beshes sa FAQs. Kailangan yung malaman or dapat bago kayo mag-apply sa isang loan app, basahin muna natin yung mga ibang mga details na kailangan nating malaman. So, sino nga ba yung pwedeng makautang dito nga sa Cashmart? Pwede daw yung mga may edad na 21 to 50 years old, a Filipino citizen, currently living nga dito sa Pilipinas, at currently employed, self-employed, OFW, at pati yung mga seafarers alati. Napakadali lang, at kung mapapansin nyo, napakarami talaga yung pwedeng makahiram dito. At syempre, paano nga ba tayo umutang? It only takes 3 steps. So, una, download the Cashmart mobile app in Google Play Store, App Store, at pwede rin sa Huawei App Gallery. Number 2, complete the form and expect a call from our friendly officers for verification. At number 3, get your cash deposited into your bank account within the day after you send your loan contract. Dito sa Cashmart, mga beshes ko ha, medyo inaabot yan ng ilang oras or araw pa nga minsan. Before, nung nag-try kami, parang inabot siya ng isang araw sa pagsisend lahat ng mga requirements. Then, meron pang tatawag from Cashmart mismo for CI or personal verification. Hindi ko alam kung may nagbago, pero ganun kasi before. So, how much can I borrow? So, dito nga mga beshes, pwede kayong umutang ng 3,000 hanggang 150,000 pesos. Pag first time,
time, hindi ganun agad-agad malaki yung pinapautang nila. Pero kapag reloaner ka, tataas at tataas yung magiging loan amount. Lalong-lalo kapag umuutang ka dito, tapos binabayaran mo naman siya on or before yung due date. Ito yung mga requirements na kailangan yung isubmit. Ayan nga, to qualify for any of the loans, you must submit isang valid government ID at preferred po nila yung UMID or driver's license. For faster verification process, you may also submit the following. Kung gusto nyo na mas mabilis pa nga daw yung pag-process nitong Cashmart nga sa ating loan application, mas okay na makapag-submit tayo ng latest proof of billing like yung Meralco, water bill, yung cable TV, internet landline, or PLDT bills. Marami itong ID na tinatanggap nga nitong Cashmart, kaya talaga hindi kayo mahihirapan sa pag-provide nga ng mga requirements. Cashmart Asia just made it easy, so we will process your loan application as soon as you submit your online loan application. For a faster process, ensure the following. You have filled up all the information in your application form. You gave your active email and mobile number. You answered our verification call. Ito yung sinasabi ko na nung sinubukan namin umutang dito, merong tumawag sa amin from Cashmart mismo or representative nga ng Cashmart. Pero hindi naman silang email, so pwede kayong makapag-email sa kanila. At pagdating sa interest rate naman, napaka-competitive din kasi nagre-range or competitive rate of 0.06% to 1% per day lang siya depending on the approved terms. Ayun nga, weekly, bi-weekly, or monthly. Pwede nyong matanggap yung loan proceeds kapag na-approvehan ng inyong loan application sa mga bank account nyo, like kung mayroon kayong bank account sa BPI, Union Bank, sa BDO, Metrobank, Security Bank, GCash, pwede rin siya, Asia United Bank, so RCBC, Land Bank of the Philippines, pwede rin sa East-West Banking Corporations, PNB, CIMB, China Bank Corporation, UCPB, Robinson Bank Corporation, East-West Rural Bank, PS Bank, and so on. So, napakarami. At ito yung mga requirements ng mga seafarers na gustong mag-loan nga. Seafarers alati loan requirements, dapat yung edad po ay 21 years old pataas. A Filipino citizen nga, must be able to submit government-issued ID of alati, latest proof of billing, yung Seaman's Passbook, Seaman's Book, yung Seafarers Registration Certificate, SRC, Seafarers Overseas Employment Certificate, yung OEC, yung Seafarers Employment Contract with POEA validation. Ito nga ay para sa mga seafarers alati loan na requirements. Pwede nyo i-screenshot mga beshes itong mga requirements, diba? Para kung sakali na makapag-decide kayo soon, pwede nyong balikan itong mga requirements kung available ba sa inyo or hindi. Ito naman para sa mga OFW. To qualify for a loan for OFWs alati, must be at least 21 years old pa rin po yung edad pataas, Filipino citizen, a first degree relative or dependent of the OFW. So yung mga requirements naman for OFW loans, government issued ID of alati pa rin, yung latest proof of billing, employment contract for OFW, contract POEA validated, yung colored working visa for OFW, 6 months latest remittance slip, proof of relationship, yung birth certificate, maliban sa mga employed, sa mga OFW, seafarers alati, sa OFW loans or OFW alati loan. Pwede rin nga dito yung mga business owner, yung mga self-employed, pati yung mga home-based, pwedeng-pwede nyo subukan or pwedeng-pwede na sumubok nga na makapaghiram or makahiram dito sa Cashmart PH. Pero syempre, mga beshes, hindi lahat ng nag-apply ay talagang maaprubahan. So, depende pa rin po sa Cashmart kung i-approve ang inyong loan application or hindi. Pero sa mga business owners, sa mga nagtatanong kung pwede nga silang makahiram, yes, pwedeng-pwede basta meron kayong isang government ID, colored copy of latest proof of billing, yung DTI or sole proprietor or SEC or Securities and Exchange Commission para sa mga corporation and partnership nga, yung 3 months latest bank statement, 3 pages audited financial statement, at yung cover sheet, balance sheet, and income sheet or
latest ITR form. Para naman sa mga self-employed, yung mga naka-home base, can apply also for a loan as long as kompleto pa rin kayo ng requirements. So, pwede nyong matanggap yung loan proceeds within 24 hours after signing the contract. Yung loan repayment, kagaya nung sabi ko kanina, merong weekly, bi-weekly, at monthly. So, kapag sinasabi natin na weekly means you repay the loan at weekly intervals, weekly loan terms has 3 options. So, para naman sa bi-weekly loans, means you repay the loan in every 2 weeks. Bi-weekly loan terms has 3 options. Merong bi-weekly 1, bi-weekly 2, and bi-weekly 3. At sa monthly loan terms naman means you have to settle nga monthly. For example, kung i-check nyo sa My Loan, kapag nakapag-submit nga kayo ng inyong loan application, makikita mo dun kung magkano yung utang mo at kung kailan mo siya babayaran. Ito yung sample. Itong Cashmart nga, pwede nyo i-consider, pero kagaya nung sabi ko, hindi ako binayaran pa re-endorse nga sa inyo. So, based lang ito sa sarili kong experience. Medyo mataas din pagdating sa interest kasi nga daily yung pagpatong nila ng interest rate. Pero kasi kung uutang ka lang din naman doon sa ibang mga loan app na bayaran siya within 7 days, tapos grabe yung mga interest na nasa 30 to 45%, diba? Parang mas okay naman itong Cashmart. Mas lalong-lalo kapag bayaran nyo agad-agad yung utang nyo dito sa Cashmart, di mas better. Pero option nyo pa rin po yan. Bali, share ko lang sa inyo itong Cashmart. Nasa sa inyo pa rin yung desisyon kung gusto nyo subukan or hindi. In terms sa experience sa representative or sa collector nitong Cashmart, wala pa akong ma-share sa inyo. Wala naman ako naging experience before kasi kapag sinusubukan kong umutang kasi isang mga pautangan online or isang loan app, nagbabayad din talaga ako on or before yung due date kasi ayaw ko yung tatawagan yung mga personal references ko. Ayan. So, kung sakali na meron sa inyo yung naka-experience, it's either maganda man yan or hindi, dito sa Cashmart, ay sana po i-comment nyo yan sa comment section para mabasa din ng mga iba na nagbabalak palang subukan na utangan ito. Pero yun, in terms of interest rate, medyo mataas pa rin. At yung terms niya, medyo mas mahaba kung i-compare natin dun sa ibang mga loan app. Merong weekly, bi-weekly, at monthly. Kaya, ang final decision ay nasa sa inyo pa rin, okay? So, sana nakatulong yung video na ito sa inyo. And, thank you guys for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din po yung video at huwag niyong kalimutan na i-share. Thank you at see you sa aking next vlog. Bye!